Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagdiliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon,
hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisigil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing
ng kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 13 linggo sa karaniwang panahon. Sabi po ng ating salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang Diyos ay nagmamagandang loob, samantalang tayong mga tao madalas lang magmaganda. Pag sinabing magmaganda, puro panlabas at hindi natin kayang panindigan yung ating po mga sinasabi, yung ating po mga ipinapakita. Gusto lang natin lagi maging maganda sa paningin, maging sa pandinig ng ibang tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang magmaganda. Huwag lang panlabas, no? Kailangan maganda rin ang ating kalooban. Ngayon, sa ating ebanghelyo, narinig natin no, na may dalawang, sabihin natin bagay, pwedeng tao, no, na nagiging hadlang para tayo ay makasunod kay Kristo. Kasi sabi dito, may mga alagad, no? May mga alagad na si Kristo, may mga sumusunod na sa Kanya. Bukod doon sa kilala nating 12 alagad, marami pang alagad na sumusunod na kay Kristo, pero marami ang hindi nakakapagpatuloy, marami ang sa umpisa sasabihin, susunod ako sa iyo. Pero kinaklaro ito ni Jesus, no? Dahil po pwedeng, alam niyo, parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, mayroong na-hire kasi talagang gusto ka. Meron namang na-hire kasi talagang nagpursige ka, nag-apply ka. So, yung gano'n, no? Kaya sa atin din, sa pagsunod natin kay Kristo, tiyakin mo muna, alamin mo muna, pagdasalan mo muna ng mabuti. Kasi kagaya ng pinapaliwanag ni Jesus, hindi sa tinatanggihan niya ang mga alagad na ito, kundi ipinauunawa lang ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin na mga nakapakinig na ito. I'm sure lahat kayo na mga nagsisimba ngayon, ang pwede natin sabihin, gusto naming sumunod kay Jesus So tingnan natin, ang sabi ni Kristo, doon sa isang nagsabi na, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon. Kasi dapat malaya tayo, ha? Hindi napipilitan, hindi pinipilit. Dapat malaya tayong nagdidesisyon na sumunod kay Kristo at dapat alam din natin talaga kung ano ang ating sinusundan. Kasi sabi ni Kristo, sige, tandaan mo, buti pa ang mga asong gubat, mga ibon, may lunggayan, may pugad yan, pero ang anak ng tao, wala man lang masilungan. Ganon din yung pangalawa, ang sabi, hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Sumunod ka lang. So, itong dalawang ito, pwedeng ang nagiging hadlang sa pagsunod natin kay Kristo ay yung hindi tayo malaya sa mga attachments natin. Yung mga lungga, di ba, matuluyan, di ba, ito yung mga material na bagay na nasa atin na hindi natin maiwan. O kaya naman, kaya tayo susunod kay Kristo dahil akala natin makakatira tayo sa isang palasyo, sa isang kaharian, sa isang magharang bahay. Sabi ni Kristo, wala ako niyan. So, alam mo ba yan? Wala ako niyan. Wala ngang permanenteng bahay kasi palipat-lipat sila ng bahay. Kung saan sila abutan, doon sila makikitulog. Walang sariling bahay. O pag sumunod ka kay Kristo, walang pabahay. Kahit nga, di ba, mga pare, sumunod ka kay Kristo, pansamantala dito, sa susunod, doon naman, sa susunod doon, pwedeng maganda yung convent, sa lilipatan mo, walang convent. Naintindihan ba? Kaya minsan yung mga pare, nagre-reklamo din kasi pag yung assignment, ayoko dyan kasi ang pangit ng simbahan.
papaayos ko pa. O, akala ko ba gusto mo sumunod? So, yung material na bagay. Pangalawa, yung sinasabi niya, Lord, sandali lang ha. Ililibing ko lang yung aking patay. Sino ba yung namatay dito? Ang aking ama. So minsan alam niyo yung pamilya nagiging hadlang para sumunod ka kay Kristo. Kasi iniisip mo, sinong mag-aalaga sa magulang ko? Sinong mag-aayos ng pamilya ko? Eh nasaan yung magtiwala ka sa Diyos na hindi sila pababayaan, ikaw, mag-focus ka lang sa pagsunod para matuto sa mga itinuturo ni Kristo. Di ba? Kahit nga kayo, di ba? Pag sinabing, yung anak mo, pagpariin mo, ay wag, paano na kami? Di ba? May mga ganong reaksyon. So, yung dalawang ito. Pero sa atin nga, no? Bakit tayo nahihirapang sumunod kay Kristo? Saan tayo hindi malaya? Pag sinabing hindi malaya, kasi akala natin hindi tayo mabubuhay, hindi tayo magiging masaya kapag wala tayo ng mga material na bagay at wala tayo ng mga relasyon natin sa buhay. Eh lahat ng iyan, matatagpuan din naman natin kay Kristo. Kaya nga sabi, di ba? Ang sino mang mag-iwan ng ari-arian, bahay, ama, ina, anak, papalitan pa ng Diyos ng higit pa, ng sobra-sobra pa. Pero muli, no? Ito ay binibigay sa atin para nang sa ganoon, hindi tayo mauwi sa pagmamaganda lang. Na kapag nandyan na, ay ayawan na, uwian na, hanggang umpisa lang. So, pag nilayan natin ng mabuti, baka tinatawag tayo ni Kristo o kaya naman, baka gusto mong sumunod kay Kristo pero may pumipigil sa iyo. Amen? Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawalan ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na sa kasakasama natin si Kristo ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang pagaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito at para sa kapayapaan at pagtigil ng gera sa ibang bansa.
Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat, gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ang kaharian
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.